Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita ngayong umaga. Rekomendasyon at findings ng Quadruple Committee sa inilabas itong progress report kaugnay sa pagdinig ng anti-drug war ng Duterte administration hindi politically motivated ayon kay Representative Robert Ace Barbers. Trust rating ni Vice President Sara Duterte at House Speaker Martin Romualdez bumaba ayon sa Pulse Asia Survey. Pagdagsa ng kulang 3 milyong pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange inaasahang hanggang sa darating na January 6, 2025. Iginiit ng House Quadruple Committee o Quadcom na hindi politically motivated ang inilabas nitong progress report matapos ang 13 pagdinig kaugnay ng extrajudicial killings o EJKs sa anti-drug war ng Duterte administration, illegal drug trade at Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs. Ginawa ang pagtatanggol matapos manawagan ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ng patas at tapat na investigasyon sa 4 House panels. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Gaya ng mga naunang pahayag, hindi pamumulitika ang dahilan ng paglalabas ng progress report ng House Quadruple Committee o Quadcom. Sa ulat ng 4 House panels, kabilang sa rekomendasyon nito ang pagsasampa na ng reklamong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pa dahil sa extrajudicial killings sa anti-drug war ng nakalipas na administrasyon. Gayun din ang ibayo pang investigasyon sa mga personalidad na iniuugnay naman sa illegal drug trade at Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs. There's no politically motivated information that we shared. Nakita ng publiko ano yung lumalabas sa mga bibig ng mga testigo eh. Nakita ng publiko ano yung nangyayari sa hearing. And this is being watched. I'm sure they also watched this. Hindi naman po galing sa bibig ng membro ng Quad yan. Diba? Kaya kami talagang ano tayo rito, no? We only follow where the evidence leads us, no? Testimonial and documentary evidence is the basis of our committee report. Ginawa nito ang depensa matapos manawagan ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ng patas sa tapat na investigasyon sa 4 House panels. Kabilang ang kongresista sa nais mapaimbestigahan dahil sa pag-uugnay sa kanya sa issue ng illegal drug trade. Ayon kay Congressman Duterte, hindi dapat magpa-distract sa politically motivated accusations o hindi mapagkakatiwala ang testimonya dahil deserve ng bansa ang katotohanan at commitment sa paglaban kontra illegal na droga. Sa punto na dapat hindi hearsay at credible yung mga witnesses, I agree. And we all agree in the Quad that that should be the case, no? That is why we recommended for further investigation. Diba? We're not saying a person is guilty right away, no? Kasi nga lumabas lamang ito sa committee hearing and we cannot not write this in the committee report and ignore the information. That's why we said we are recommending further investigation. Samantala, para naman kay Akbayan Party List Representative Percival Sendanya, importanteng aksyon ang rekomendasyon ng Quadcom para sa mga matagal nang nanghihingi ng katarungan, partikular na ang para sa mga biktima ng EJK sa anti-drug war. This is long overdue. No? Isa itong mahalagang hakbang patungo dun sa matagal ng panawagan ni Aquino Dos Santos, ng kanilang pamilya at ng libo-libong naging biktima ng madugong drug war ni dating Pangulong Duterte. So this is long overdue. This is serving yung call para sa katarungan ng ating mga kababayan na nakaranas ng pang-aabuso, ng pagpatay ng panahon ng tokhang sa ilalim ni Pangulong Duterte. Dagdag pa ng kongresista, complementary ang partial findings at recommendations ng Quadcom sa ginagawang investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa anti-drug war ng Duterte administration. Pero giit naman ni Representative Barbers, hindi concern ng Quadcom ang pagpapalakas ng kaso sa ICC laban sa Duterte's drug war. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ni Prosecutor General Richard Fadulon
na tinanggihan ng Pasig Court ang petisyon ng kampo ni dismissed Mayor Alice Guo na makapagpiyansa. Si Guo ay kasalukuyang nakakulong sa Pasig City Jail Female Dormitory dahil sa kasong qualified trafficking. Ang kaso ay may kaugnayan sa isinagawang raid sa isang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa Bamban noong Hunyo, kung saan mahigit 800 Pilipino at banyaga ang nailigtas. Bumagsak ng 12 puntos ang trust rating ni Vice President Sara Duterte mula 61% noong Setyembre patungong 49%. Nakapagtala naman ng 31% trust rating si House Speaker Martin Romualdez, mas mababa ng 10 puntos kumpara sa nakaraang survey. Ang survey ay sinagawa ng Pulse Asia mula November 6 hanggang December 3 kasabay ng mga impeachment complaints laban kay VP Duterte. Samantala, bahagyang bumaba rin ng 2 puntos ang trust rating na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang 5 puntos naman ang ibinaba ng Senate President Francis Chis Escudero. Iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation o NBI ang ulat na may grupo na nag-aalok umano na kaya nilang maipanalo ang isang kandidato sa eleksyon. Ayon sa Commission on Elections, batay sa natanggap nilang report, ipinamalita ng mga ito na may kakilala sila sa COMELEC. Naritong report ni Dante Amento. Nangangalap na ng mga ebidensya ang National Bureau of Investigation o NBI kaugnay sa grupo na gumagawa ng modus para kumita kaugnay sa nalalapit na halalan. Batay sa ulat na ipinarating ng Commission on Elections o COMELEC sa NBI, inalok ng grupo ang ilang tumatakbo sa eleksyon na kaya nilang ipanalo ang mga kandidato. May kakilala umano ang mga ito sa COMELEC. Kaya si Hodang close sila sa COMELEC chairman, kaya si Hodang close sila sa Miru system, kaya si Hodang contact nila yung ITD, Information Technology ng COMELEC, o kung hindi man, ang isang effort na nakikita na sinasabi, hindi na raw machine, yun daw papel. Kaya daw nilang mag-embed sa papel ng mga tinatawag na invincible markings. Kaugnay nito ayon kay NBI Director Jaime Santiago, kapag may sapat na silang ebidensya ay ihahain nila ang kaso laban sa mga may pakana rito. At kami rin meron kaming ilang minomonitor. So pagka kumpleto na ang aming mga ebidensya at na yung sigurado na kami sa aming kaso, ay aasikasuhin agad namin yan. Binigyang diin ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na huwag tangkilikin ang ganitong modus. 2 tumatakbong national aspirant at 4 na party list na anya ang nilapitan ng grupo. Ayon kay Garcia, hindi pwedeng imanipula ang halalan lalo na at automated ang eleksyon at binabasa ng makina ay kung ano lang mismo ang isinusubo rito. Matagal na anyang panahon at walang nakapagpatunay na nadaya sa pamamagitan ng automated elections. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pinabura ng Commission on Election ang petisyon na naglalayong i-disqualify si Apollo Kibuloy bilang nuisance candidate dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Giit ng COMELEC, issue ng hindi otorisadong lagda sa CONA ay hindi maituturing na material misrepresentation. Nitong Oktubre 21, inanunsyo ni Kibuloy ang kanyang pagtakbo bilang independent candidate matapos magbitiw sa Workers and Peasants Party o WPP. Ayon naman sa WPP, hindi na sila nababahala sa desisyon ng COMELEC dahil tagumpay na para sa kanila ang pagkalas ni Kibuloy sa partido. Isang election officer mula sa lalawigan ng Sulu ang nakaligtas sa kamatayan matapos pagbabarili ng kanyang sasakyan ng hindi nakikilalang salarin sa Villa Santa Maria, Zamboanga City bandang umaga noong Sabado, December 21. Nakaligtas sa ambush si Provincial Election Supervisor Attorney Vids Farjuli habang binawian naman ng buhay ang kanyang kapatid na si Nasser Asiri na tinamaan ng bala sa ulo. Agad siyang dinala sa ospital, ngunit kalaunan ay binawian din ito ng buhay. Sa impormasyon, nakasuot ng helmet at itim na jacket ang mga suspect na agad na tumakas sakay ng isang puting motorsiklo. Sa isang post sa Facebook, ibinahagi ni Julie ang larawan ng kanyang sasakyang tinadtad ng bala. Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang insidente. Kinundena naman ni Commission on Elections Chairman George Garcia ang pag-atake.
Nilinaw ng Philippine Coast Guard o PCG na hindi pinaalis ng Chinese Coast Guard ang anumang barko o eroplano ng Pilipinas mula sa Bajo de Masinloc. Ayon kay Commodore J. Tariela, voluntaryong umalis ang mga barko ng PCG at eroplano ng BIFAR matapos maghatid ng supply sa mga mangingisdang Pilipino. Iniulat din ng PCG ang presensya ng 12 barkong Chino sa lugar, kabilang ang mga barko ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia. Tinawag ng Philippine National Police o PNP na absolutely fake news ang balitang kumakalat online na nagsasabing kinansela ang Service Recognition Incentive o SRI para sa kanilang mga tauhan. Ayon sa PNP, ang SRI para sa fiscal year 2024 ay patuloy na ipinoproseso at tinitiyak na matatanggap ito ng lahat ng kwalipikadong miyembro ng PNP. Pinayuhan ng PNP ang publiko at kanilang mga tauhan na huwag mag-share ng peking impormasyon at mag-ingat sa mga hindi beripikadong balita. Inaasahan ng pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange ang nasa kulang 3 milyong mga pasahero na dadagsa upang samantalahin ang long holiday. Tiniyak naman ng pamunuan ng PITX na may sapat na bilang ng mga bus na babiyahe patungo sa mga probinsya. Narito ang report ni Benedict Samson. Inaasahan pa ang pagdagsa ng mga pasahero na pupunta sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ngayong linggo. Sa pagtataya ng PITX Management, aabot sa kulang 3 milyong pasahero ang dadagsa sa naturang terminal. All in all, magmula December 20 hanggang January 6, di bababa sa at least 3 million passengers ang inaasahan nating dadaan dito sa PITX. Magkasama na yan, no? Yung mga taga Maynila na uuwi sa kanilang mga probinsya at yung mga taga probinsya naman na gustong lumuwas sa Maynila para mamasyal, mamili at kung ano-ano pa. Ayon kay Attorney Jason Salvador, napaghandaan na nila ito at tiniyak na may sapat na bus na bibiyahe patungo sa mga probinsya at maging pabalik sa Maynila. Samantala noong nakaraang linggo ay fully booked na ang mga bus na biyaheng Bicol Region. Kaya paalala ng PITX Management, ina-assure natin, no, yung mga kababayan natin na pag pumunta po sila sa PITX, meron sila masasakyan. Yun nga lang, pag wala po kayong advance booking, hindi kayo nakabili ng ticket na maaga, magkakaroon po ng konting pagpila at paghihintay. So, asahan natin na magkaroon ng ganyan, pero sa natin, makakasakay po kayo. Dahil sa inaasahan dagsa ng mga pasahero, asahan na mas mahigpit na seguridad na ipinatutupad sa naturang terminal. Nagpaalala rin ang pamunuan ng PITX na wag na magdala ng mga ipinagbabawal na bagay gaya ng mga patalim at flammable item upang makaiwas na sa abala. Hindi naman pinagbabawal ang pagdadala ng mga alagang hayop. For pets naman po, pet friendly po tayo dito. Pwede magdala ng pets. Ensure lang po natin yung may cage sila and then at the same time dagdag pamasahe din po kasi hindi po pwede ilagay sa cargo hold yun, no? And then, para lang din po sa kanilang kaalaman, small to medium pets lang po inaalaw sa buses natin. Para naman sa ilang katanungan, maaaring bumisita sa official social media account ng PITX. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umaabot na sa 200,000 ang bilang ng mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ngayong umaga, dagsa na ang mga pasaherong uuwi sa mga probinsya para sa bakasyon ngayong holiday season. Mula sa PITX, alamin natin ang kasalukuyang sitwasyon. Kay JP Nunez, live. JP, good morning. Marami pa rin bang mga pasahero dyan sa PITX? Celine, good morning. Mula pa nung Biyernes hanggang ngayong umaga, talagang dagsa yung mga pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Mula pa lang doon sa entrance, mahaba na yung pila hanggang doon sa pagpila sa pagbili ng ticket sa mga ticketing booth sa loob ng terminal. Umaabot na sa lagpas 200,000 ang bilang ng mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Kahapon, December 22, ay halos nasa 230,000 na ang foot traffic na naitala sa terminal. Ito yung pinakamataas na naitala ngayong taon at mas mataas pa sa highest peak na naitala noong nakaraang December 23, 2023. Sa ngayon, yung mga biyaheng Bicol ay fully booked na hanggang sa December 31.
wala nang nabibiling mga ticket yung mga walk-in passengers. Ang sistema, pwede silang maging chance passenger doon sa mga bus na merong mababakanting upuan. Yung iba naman, maghihintay sila hanggang makapagpadala ng mga dagdag na bus, yung mga bus company. Karaniwan dyan ay yung mga non-air conditioned bus. Meron naman tayong nakausap na pasahero sa pila ng biyahe na patungong Bicol at mula pa nila alas 8 ng gabi ay naghihintay na sila dito. Wala silang advance booking at kaya sila dumiretso dito sa PITX sa pag-aakalang makakabili agad sila ng ticket. Sa ngayon, mas marami yung presensya ng mga pulis na nagbabantay dito sa loob ng terminal. Meron silang mga police assistance desk para tumulong na rin sa pag-aasiste sa mga pasahero. Meron ding mga nag-iikot na mga K9 unit para tiyakin ang kaligtasan ng terminal sa banta ng anumang mga pampasabog. Silin, as of 7 p.m. nasa 26,000 yung foot traffic na naitala dito sa PITX at mataas na yan kumpara dun sa mga regular na araw na naitatala yung foot traffic dito. At sa report ng PITX kahapon, meron pa ring mga confiscated na mga ipinagbabawal na gamit gaya ng gunting, kutsilyo, yung mga matutulis na bagay. Yan ay ipinagbabawal na dalhin dito kaya inaabisuhan yung ating mga kababayan na kung maaari ay o dapat wag na silang magdala ng mga ipinagbabawal na item kapag sila ay pupunta dito sa terminal upang hindi sila maabala. Sa ngayon, yan muna ang kasalukuyang sitwasyon mula dito sa PITX. Balik sa'yo, Celine. JP, saan naman nagsistay yung ibang nating mga pasahero na hindi nakapag-book agad ng advance, no, para makabili agad ng ticket? Halimbawa, nag-walk-in sila at medyo matatagalan pa yung susunod na pwede nilang sakyan. Meron ba silang lugar dyan sa PITX na pwedeng mapanatilihan? Celine, ang sistema dito kapag kaganyan ay kanya-kanyang diskarte yung ating mga kababayan kung saan sila pupwesto habang naghihintay kung makakabili sila ng ticket. Meron, doon na sila mismo sa may ticketing booth na naghihintay para kapag merong available na mababakanting upuan o kaya naman ay meron ng darating na bus, agad silang makakasakay. Pagkagabi naman, ang ginagawa dyan ng PITX, pinagsasama-sama yung mga pasahero na naghihintay pa na makabili ng ticket doon sa isang lugar. Ang pwesto nila dito, yung mga upuan na bakante, yun yung nagsisilbing pahingahan, pansamantalang pahingahan ng mga pasahero para doon nga sa mga naghihintay pa ng masasakyan. Celine? Maraming salamat, JP Nunez, live mula sa Parañaque City. Narito naman po ang lagay ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Dito po sa EDSA Bagong Barrio, makikita po natin sa ating screen. Dito po sa bandang kanan, papunta ng monumento, ay maluwag po ang daloy ng mga sasakyan. Gayon din po sa mga papunta po ng Balintawak. Sa North Luzon Expressway o NLEX, makikita po natin na wala pa naman pong nabubuong pagbigat ng daloy ng mga sasakyan sa iba't ibang bahagi ng NLEX, ngunit makikita po natin sa iba't ibang area na meron na pong pagdami ng mga sasakyan. Dito po sa Valenzuela, although maluwag pa po ang daloy ng mga sasakyan, ay unti-unti na pong dumadami ang mga sasakyan na dumadaan dito. Gayon din naman po dito sa may Bocaue Toll Plaza. Sa drone video ni Jimmy Codinera sa Pardo Service Road, Cebu City, light to moderate ang lagay ng trapiko sa magkabilang lane papuntang Basak at Talisay, Cebu City. At sa kuha ni John Ray Torrecampo sa C. Padilla Street, Cebu City, maluwag din ang daloy ng trapiko sa magkabilang lane papuntang Mambaling at Colon Street, Cebu City. At yan ang ating traffic update ngayong umaga. Nakadeploy na ngayon sa North Luzon Expressway o NLEX ang 1,500 na NLEX personnel para magbantay sa pagbigat ng daloy ng trapiko sa kahabaan ng NLEX. Ilang lugar na rin ang nakararanas ng mabagal na usad ng sasakyan panorte dahil sa motoristang pauwi sa kanilang mga probinsya. Mula sa Balintawak Toll Plaza, makibalita tayo kay Nestor Torres live.
Lester, good morning. Kamusta na ang sitwasyon dyan sa NLEX at gaano na kabigat ang traffic? Morning sa lahat ng ating mga kasambahay. Sa mga kababayan natin papunta ng norte, asahan nga itong makaranas na sila ng mga pagbigat ng daloy ng trapiko, particular sa parting may kawayan sa northbound area at maging sa Valenzuela. At sa mga babiyahin namang pa Maynila ay maluwag naman ang daloy ng mga sasakyan sa oras na ito. Biyernes, December 20 hanggang nitong Sabado, December 21, ang maranasan na ang mabigat na trapiko sa NLEX papuntang norte, partikular sa Balintawak Toll Plaza. Para makontrol ang heavy traffic, nag-deploy ng 1,500 NLEX personnel ang NLEX management sa lahat ng mga toll plazas sa North Luzon Expressway papuntang southbound area at northbound area. Kabilang sa mga i-deploy ang mga patrol officers, marshal, security at incident response team at mga teller. Bukod pa ang 24/7 na traffic monitoring na isinasagawa nila sa pamamagitan na rin ng traffic control center. Ayon sa NLEX management, 10% increase ang inaasahang volume ng mga sasakyan mula sa dating 300,000 na regular na mga motorista ay ngayon ay aabot ito ng hanggang 340,000 mula ito December 20. Ang expected na pagbigat ng trapiko at mga motorista hanggang December 24 at kasunod nito ay December 27 at 29 at sa January 3 hanggang January 6 ang inaasahang pagbigat ng trapiko. May pre-towing naman ng NLEX management para sa Class 1 vehicle mula 6 a.m. to 6 a.m. din ng December 24 hanggang December 25. Kasunod nito ay December 30 hanggang December 31 at January 5 hanggang January 6 ng 6 p.m. para ito sa mga Class 1 vehicle. Walang road repair at wala ring road works hanggang December 19 to January 6, 2025. Sa mga customer service naman at kung sakasakaling magkakaroon ng aberya, maaaring tumawag sa NLEX hotline na 1-35000. At sa lahat ng ating mga kababayan naman na mga nais makaalam ng sitwasyon ng daloy ng trapiko ay bumisita lang sa NLEX Corporation Facebook page kung saan makikita itong 24/7 na lagay ng daloy ng trapiko sa NLEX. At Celine, kung mapapansin mo sa aking likuran, dito sa lugar ng Balintawak Toll Plaza ay sa mga RFID lane ay maluwag ang daloy ng mga sasakyan, pero yung mga pila doon sa cash lane kung saan ay mayroon dito nga 3 pila sa mga magpapakabit ng RFID at pwedeng magbayad ng cash ay nakakaranas pa rin ng babagal na usad ng mga sasakyan. At sa ngayon nga ay patuloy ang gagawing monitoring ng NLEX management kung sakaling magkaroon ng pag-build up ng mga sasakyan na inaasahan lalo na ngayong araw dahil maraming mga uuwi sa mga panorte para sila ay magbakasyon. At wala namang naitala na major accident o mayroong mga major accident na dito sa NLEX. Maliban na lang doon sa mga rear collision kung saan ay may mga nagkasagian lang, pero naayos naman ito agad ng NLEX management. At yan muting latest live mula dito sa Balintawak Toll Plaza. Balik sa iyo, Celine. Nestor, dahil siguradong maraming sasakyan ang wala pa ring RFID hanggang ngayon, lalo na ngayon na magdadagsaan na pauwi ng mga probinsya at pupunta ng ibang lugar, may plano bang NLEX na dagdagan ang bilang ng toll gate na mag-accommodate ng mga cash lanes? Silin, sa ngayon naman meron namang customer service na bawat mga toll plazas kung saan ay maaari sila, kaya dito sa Balintawak, pwede silang pumila rito. Pero mga 8 o'clock pa yung bukas dito para sila ay makapagpakabit ng RFID para maiwasan na rin nga yung pagpila doon sa mga toll lanes. At ang pinapayo ng NLEX management, doon sa customer service sila magpakabit para at least ay hindi hassle-free na rin sila, maiwasan na rin yung pagpila nila doon sa mga toll gate na kung saan pwede silang magpakabit ng RFID sticker. Celine. Maraming salamat, Nestor Torres, live mula sa Balintawak Toll Plaza NLEX. Nakararanas ng delay sa biyahe patungong Masbate ang isang shipping line bunsod ng mabigat na trapiko sa dinaraanan ng mga bus sa lalawigan ng Camarines Sur.
Mula sa Masbate City, makibalita tayo kay Jerry Garisha, live. Jerry, good morning. Ilang oras ang nararanasang pagkaantala ng biyahe ng mga Roro sa ngayon? Yes, good morning. Maabot nga ng halos 8 hanggang 10 oras ang dili na biyahe ng mga bus company mula Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX patungong Masbate. Ang itinuturong dahilan dahil sa mahaba at mabigat na trapiko sa lalawigan ng Camarines Sur. Kung dati ay naabot ng 14 o 14 na oras ang biyahe mula PITX patungong Pilar Port sa Sorsogon, ngayon nasa 20 oras na ang tagal at pagdating sa Pantalan na kinakaya pang maghintay ng mahabang oras bago makalis ang si Vestel patungo naman sa Masbate. Sir, sobrang traffic sir. Masyadong matagal daw ang pinag-aantay ng barko. Halos nasa 8 oras sir. 8 oras? Sa halip po na alas 4 ng umaga, ay low tide pa kaya hindi ko sila nakakalis ng maaga din. Una ng schedule ng biyahe ang mga roll-on roll-off vessel. Ang dating biyahe alas 4 ng umaga, ngayon ay lilipat sa alas 8 na ng gabi. Sa ngayon sir, binago namin yung schedule. Kung aalis po kayo ngayong araw na ito sa Manila, ang sakay po ng bus namin bukas pa ng gabi. Kasi hindi po sila umaabot sa madaling araw. Sa mga ayaw maranasan na mahaba at matagal na traffic, may alternatibong biyahe patungong isla ng Masbate. Ito ang biyahe mula sa Lucena City Port patungong Masbate City Port ng Star Horse Shipping Line. Samantala, dagsa na rin ang mga paserong umaalis sa Pantalan sa Masbate City Port patungo sa mga lalawigan ng Albay at Sorsogon. Dagdag na rin ang schedule sa biyahe ng Fast Craft ang Montenegro Shipping Line. Mula sa 3 ngayon ay 4 na bus na sa loob ng isang araw. Nakapagtala naman ang Philippine Coast Guard na nasa 6,335 na paserong umalis at 6,263 na dumating sa mga Pantalan sa Masbate. Nagsimula yan ng oplang biyaheng ayos ng Department of Transportation o DOTR nitong December 20. Naging mahigpit na ang pagbabantay ng mga kawani ng PCG Masbate sa mga pangunahing Pantalana. Inabalita, balik sa iyo, Celine. Maraming salamat, Jerry Garisha, live mula sa Masbate City. Nakapagtala ang Philippine Seismic Network ng DOST PHIVOLCS ng 49 na offshore earthquake sa Hilagang Kanluran ng Santa Calina, Ilocos Sur mula December 17 hanggang December 20. Nangyari ang pinakamalakas na mga lindol na ito noong Huwebes dakong alas 9 ng umaga at naramdaman sa Santa Catalina ang lakas ng pagyanig. Ang offshore earthquake ay isang lindol na nangyayari sa ilalim ng dagat. Karaniwan na sa seabed o ilalim ng karagatan. Resulta ito ng paggalaw ng tectonic plates o pagbitak ng mga bato sa ilalim ng tubig. Maaaring magpatuloy at tuluyang bumaba sa mga susunod na araw ang mga lindol na ito o kaya naman ay tumindi at mauwi sa malakas na lindol na maaaring lumikha ng tsunami. Naglabas ang Social Security System o SSS ng higit 1.15 billion na calamity loan assistance para sa halos 70,000 na miyembro na naapektuhan ng mga bagyong Christine, Marce, Nika, Ophel at Pepito. Ayon kay SSS Acting Head Carlo Villacorta, ang calamity loan ay para sa mga miyembrong naninirahan sa mga lugar na idineklarang nasa ilalim ng state of calamity at ang aplikasyon ay hanggang December 21 lamang. Inaasahan ng SSS na makakatulong ang mga loan na ito sa mabilis na pagbangon ng mga miyembro bago matapos ang taon. Naiwasan ang inaasahang government shutdown sa Estados Unidos matapos ang pagpasa ng Kongreso ng panukalang budget na agad nilagdaan ni Pangulong Joe Biden. Gayunman, ang mga negosasyon ay nagresulta sa malalaking pagbabago sa nilalaman ng batas. Ang detalye sa report ni Lea Salar, live. Yes, Lea, good morning. Good morning, Kuya. Good morning, Celine. Matapos ang ilang araw ng negosasyon, naipasa ng Senado ang budget bill ilang minuto pagkalipas ng deadline kung saan dapat sanang magsara ang gobyerno. Nakakuha ang bill ng malaking suporta sa Democratic-controlled Senate na may 85-11 votes at nakapasa rin ito sa House of Representatives sa botong 336-34. Agad nilagdaan ni Pangulong Joe Biden ang panukalang magpopondo
sa gobyerno hanggang March 14, 2025. Kabilang sa nilalaman ng bill ang $100 bilyong para sa disaster aid, pondo para sa mga magsasaka at suporta sa farm at food aid programs. Ang orihinal na bersyon ng bill ay may provisions tulad ng pay raise para sa mga miyembro ng Kongreso at limitasyon sa investments sa China. Naging kontrobersyal ang panukala dahil sa pagtutol ni na President-elect Donald Trump at billionaire Elon Musk. Samantala, ipinagpaliban ang talakayan tungkol sa pagtaas ng debt ceiling, isang isyong inaasahang pag-uusapan sa simula ng 2025. Balik sa inyo, Celine. Maraming salamat, Lea Salar, live mula sa Maryland, USA. Matinding krisis ang hinaharap ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Ito ay matapos ipahayag ng New Democratic Party o NDP na maghahain ito ng motion of no confidence laban sa kanyang gobyerno. Mula sa Grand Prairie, Canada, makibalita tayo kay Jeffrey Reyes, live. Yes, Jeffrey, good morning. Yes, good morning Kuya. Good morning Celine. Patuloy na lumalala ang krisis sa politika ng Canada habang hinaharap ni Prime Minister Justin Trudeau ang banta ng pagkawala ng kapangyarihan sa gobyerno. Ito ay matapos ipahayag ni NDP leader Jagmeet Singh na maghahain sila ng formal motion of no confidence sa pagbabalik ng parlamento sa January 27. Binigyan diin naman ni Conservative leader Pierre Poilievre na nawawala na ang tiwala ng parlamento sa kompetensya ng administrasyon ni Trudeau. Kung magkakaisa ang lahat ng opposition parties, inaasahang maaalis sa pwesto ang Liberal government na nasa kapangyarihan ng mahigit 9 na taon at magkakaroon ng bagong halalan sa susunod na taon. Samantala, nagbitiw sa pwesto si Deputy Prime Minister at Finance Minister Chrystia Freeland dahil sa hindi pagkakaunawaan sa administrasyon. Upang maibsan ang krisis, isinagawa ni Prime Minister Trudeau ang cabinet shuffle noong nakaraang linggo sa layuning bigyan ng bagong direksyon ang kanyang pamahalaan. Celine, gayunman nananatiling malabo ang kanyang kinabukasan. Sinabi ni Trudeau na naghahanda ang Canadian government para sa inaasahang 25% na taripa sa lahat ng produktong Canadian na ipatutupad ni President-elect Donald Trump. Balik sa iyo, Celine. Maraming salamat, Jeffrey Reyes mula sa Grand Prairie, Canada. Kinilala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD National Resource and Logistics Management Bureau ang Members Church of God International at iba pang civil group sa mga isinagawa nitong volunteering efforts ngayong taon. Kaugnay nito, lumagda ang mga grupo sa isang pledge of commitment upang mas mapatibay ang ugnayan sa kagawaran. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez. Mas maraming matutulungan sa pamamagitan ng pag-volunteer. Iyan ang isa sa mga pananaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamamagitan ng National Resource and Logistics Management Bureau o NRLMB, lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna. Kaya naman mahalaga ang malawakang relief packaging efforts ng food and non-food items sa resource at operation centers nito. Sa isinagawang 5th Volunteers and Partners Recognition Day, kinilala ang mga civilian, uniformed personnels, partners at civil groups para sa mga naitulong nito ngayong taon. To those who need it most. And in these moments, volunteers become the heart of recovery, demonstrating the power of collective action in rebuilding lives and restoring communities. Isa na rito ang Members Church of God International o MCGI na matagal nang katuwang ng kagawaran pagdating sa pagpapaabot ng tulong sa mga nangangailangan.
naniniwala po kami sa MCGI na ang utos na gumawa ng mabuti sa lahat ay isang bagay na obligasyon ng isang taong unay natatakot sa Diyos, naniniwala sa kabutihan ng Diyos na dapat ito'y makarating sa lahat ng ating kapwa-tao. Ayon sa kagawaran, malaki ang naitutulong ng mga volunteers pagdating sa augmentation ng family food packs na pinapadala sa mga naapektuhan ng sakuna at kalamidad. Kaya naman hangad ng DSWD na mas mapalakas pa ang volunteerism na pumapasok sa kanilang ahensya. Volunteer work is very important, and to encourage also other volunteer group, other organizations to be part of the volunteer group of the DSWD. At upang mas mapaigting pa ang ugnayan ng ahensya at partners nito, napagkasunduan ang isang pledge of commitment. Sa nilagdaang Pledge of Commitment sa pagitan ng DSWD National Resource and Logistics Management Bureau at Members Church of God International, layunin nito na mas paigtingin ang collaboration, support at improvement pagdating sa disaster preparedness at response. Ayon kay MCGI Representative Brother Noli Sabalya, bahagi ng advokasya at paniniwala ng MCGI na makipagtulungan pagdating sa pag-abot sa kapwa. This collaboration will lead us towards encouraging, motivating yung iba pang mga sectors, not only on the government but the private and public, na makita nila na hindi masama ang gumawa ng pagtulong. At yan yung ating kampanya na sa lahat ng paraan at pagkakataon, makita nila na ang MCGI ay katulong sa lahat ng paggawa ng mabuti. Mula noon hanggang ngayon ay magkatuwang na ang MCGI at DSWD pagdating sa charity works. Taong 2017 nang pasimulan ang regular na pagpapadala ng MCGI ng volunteers sa National Resource Operations Center o NROC sa Pasay City upang tumulong sa paghahanda ng mga relief pack na dinadala sa iba't ibang lugar. Isa ito sa mga kinikilala ng ahensya na naging daan kaya mas mabilis na naipahahatid ang tulong sa mga nangangailangan. Very selfless act kasi ito, and I hope they continue doing this because these are helping our Filipino communities po, lalo na during the times of disasters, ma'am. Inaasahan naman na sa mga susunod na taon ay magpapatuloy pa ang ugnayan ng DSWD at MCGI, pati na rin ang iba pa nitong partners pagdating sa walang sawang pakikiisa sa volunteerismo, may dumating mang sakuna o wala. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Book of Proverbs chapter 24 verse 9 na nagsasabi, "The thought of foolishness is sin, and the scorner is an abomination to men." Ang pag-iisip ng kamangmangan ay kasalanan, at ang mangduduwahagi ay karumal-dumal sa mga tao. Siyempre, unahin na natin ang oil price update para sa mga kasangbahay nating motorista. Not so good news po dahil muli na naman magpapatupad ng big-time oil price hike ang mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, 1 peso and 20 centavos to 1 peso and 40 centavos ang itataas sa presyo ng kada litro ng diesel. 30 hanggang 50 sentimos naman ang posibleng dagdag presyo sa bawat litro ng gasolina, habang ang kerosene naman ay inaasahang tataas ng 70 hanggang 90 sentimos. Kaya po, magpa-full tank na po kayo bago pa tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. O, ito na nga sinasabi natin na taas. Parang nasasanay na lang tayo. Every week. Bukod nga dun sa pagtaas nga ng mga presyo ng petrolyo, na pati yung traffic. Kasi akala ko,
during the weekend, yun na yung biyahe ng mga kasambahay natin na uuwi ng mga nila, probinsya nila, or babiyahe dun sa mga lugar nila. Akala ko during the weekend yun. Kaya ina-expect ko, ngayong Monday, maluwag na to, wala nang... Pero meron pa rin pala. Lalo na yung mga bus na talagang babiyahe pa north or pa south, may mga bus pa rin kasi bumabiyahe. Kita mo talaga yun talaga yung majority pa rin ng mga tao sa kalsada ngayon. Pauwi pa rin pala, may mga nahuli. Meron pala. Siguro bukas, no? Bukas, tsaka sa Tuesday, sabi ko, traffic niya. Meron pa rin. Sa mga provinces. Mamayang gabi, expect nila yan. Mamayang gabi. Hindi yung parang, Iba kasi pasok pa Iba pumapasok pa ngayon. Oo, mahabol pa. Bagay, no? Oo, tapos bukas na sila talaga a-absent. Kasi 24, di ba? Wala na rin. Usually, iba wala naman na rin pasok talaga. Yung mga estudyante, last week pa wala. So medyo gumaan naman ng kaunti. Kaso, yung sabay-sabay na pagdagsa kasi ng mga pasahero doon naman sa mga natin, yung mga bus companies natin, yung mga, lalo na dito along EDSA, dyan sa may Cubao, dyan yung madalas traffic ngayon kasi nandyan yung terminal ng mga bus. Yung iba nga, di ba, kanina sa news natin, fully booked daw dun sa PITX. So, expect natin na maghahanap yan ng mga alternative na mga sasakyan nila. So, marami pa rin talagang babiyahe. Wala lang akong balita is kung tumaas yung presyo ng pamasahe. Sana hindi naman. Kasi tuloy-tuloy yung yung pagtaas ng gasolina natin. Ilang linggo na tong sunod-sunod. Pero for sure yan, mataas ang mga presyo niyan yung sa mga ride-hailing apps. Doon yan mataas. Malamang. Pero ito po mga kasangbahay, abiso naman po sa mga motorista mula po sa MMDA. Suspendido po ang pagpapatupad ng expanded number coding scheme sa mga sumusunod na araw ngayong holiday season. Bukas po, December 24, na isang special non-working holiday. Miyerkules naman po, December 25, at sa Lunes, December 30, na parehong regular holiday. Wala rin pong number coding sa December 31, araw po yan ng Martes, at huling araw ng taon na isa rin pong special non-working holiday. At sa January 1, 2025, Miyerkules po, na isang regular holiday. At paalala po sa mga kasangbahay, tumataas po ang bilang ng mga sasakyan sa lansangan dahil sa dami po ng bilang ng magbabakasyon. Kaya saan man po ang inyong destination, laging tandaan, planuhin po ang biyahe, sumunod sa batas trapiko at mag-ingat sa pagmamaneho. Totoo yan kasi sobrang dami ng sasakyan, di ba? Baka mamaya hindi pala nakapag-check din ng mga sasakyan nila, yung mga una nating nire-remind sa pag bumabiyahe sila. Kasi makakapag-cause din po ng traffic yan. Kahit nawala, kahit suspended po ang number coding scheme, marami namang sasakyan, tapos nagkaroon din ng problema, mas magkakaproblema tayo sa biyahe, mga kasangbahay. Maganda ma-manage na natin yung time natin. Kasi itong itong linggo, syempre galing akong Las Piñas. Kahit mga 12, kasi usually pag bumabiyahe ako from south to north, kumbaga konti pa yung mga tao sa mga terminals katulad ng PITX na nabanggit natin kanina. Nung mga 12 PM, wala pa masyadong mga tao. Pero nitong weekend, ang daming tao. Expect natin lalo mamaya kung rush hour pa, sa rush hour. Tapos bukas, i-manage na natin yung time. Kasi yung rush hour pa lang, kahit hindi naman mga ganitong holidays, grabe na yung traffic. What if kapag ganito pang mga holiday season, yung mga tao uuwi ng probinsya o yung iba magbabakasyon. Kaya maganda na ma-manage natin yung time. Lahat talaga yung nagkikita-kita na dyan sa kalsada, kaya dapat maging maingat din tayo. Kasi dahil sa mga ganyan, yung gitgitan, uso rin. Kasi daming mga sasakyan, tapos bumper to bumper. Uso talaga yung, may sumasabit. Katulad kanina kasi nung pumiyahe kami papunta dito, motor tsaka tricycle, talagang nagsalpukan sila. Anong reason? Yung gitgitan. Tapos ang maaapektuhan, yung iba ring motorista, traffic. So, ang dami ng sasakyan, tapos magkakaroon pa ng disgrasya, talagang katakot-takot ang traffic na mararanasan natin. Baka imbis na masaya tayo ngayong holiday, babad trip tayo. Kaya dapat tayo man, kapag motorista ka, maging maingat din sa pagmamaneho. Tsaka baon ng pasensya. True. Minsan, pwede mo naman palagpasin na lang yung mga yung mga ganong aberye. Pwede, kumbaga ilang segundo lang naman yung kakainin nun sa araw mo. Pabayaan mo na lang. Minsan, di naman talaga worth na mo pa. Minsan kasi talaga na may mga nagpo-provoke talaga . Pagka pinatulan mo,
kakain talaga ng oras. Mamaya, hindi lang oras, baka araw mo o linggo mo ang kainin yan dahil sa pag-aasikaso ng aberya na yan. Kaya maganda, baon tayo ng pasensya ngayong holiday season. Kung babiyahe tayo, kaya mas maganda siguro sa bahay nila. Stay at home na lang. Siguro yung mga nagpupuya tas makikipag-inuman, yun yung madalas nagkakaroon ng aksidente sa madaling araw eh, 'di ba? Yung mga nakainom tapos magda-drive pa rin. Ganon. So ingat din tayo kung alam naman natin na driver tayo, 'di ba? Huwag na tayong makisama pa dun sa pag-inom-inom masyado or kaya umidlip man lang para iwas tayo sa disgrasya. So yan, kasi kapag puyat ka, di ba, sinasabi na mas prone ka na maging mainitin yung ulo mo. Pag puyat ka, kaya baon tayo ng pasensya. Kasi pag traffic talaga, dyan yung mga prone ng mga road rage, di ba? Yung mga, syempre, lalo sa Pilipinas, holiday season pa, madadagdagan pa ng oras. Kaya baon tayo ng mga konting pasensya lang. Pagpahingahin natin yung mga health workers natin, di ba? Kasi yung sinasabi ni Doc Joseph, kapag mga ganyan na mga panahon, sila yung talagang gising na gising kasi kailangan maasikaso nila yung mga mao-ospital, yung mga kailangan isugod sa emergency. So, para di na tayo makabilang doon, di ba? Pagaanin natin ang trabaho ng isa't isa ngayong holidays. Tsaka kasi, di ba, pag nagkaroon ng mga aksidente, ikaw din gagastos. Ikaw din ang sasakit ang ulo, di ba? So, maigi po maging maingat na lang mga kasangbahayan nga. Yung pasensya natin, habaan po natin yung PC natin, mga kasangbahay. Ito naman, may naman tayo, job alert para naman po sa mga kasambahay natin sa Navotas City. Kayo ba ay nagnanais na magtrabaho para sa kapwa nyo Navoteño? Mag-apply na po sa Navotas Government Apprenticeship Program at magkaroon ng pagkakataon na makapagsilbi bilang public servant sa loob ng 6 na buwan sa pamahalaang lungsod. Para po makapag-apply, kailangan kayo po ay, unang-una, Navoteño, 18 to 35 years old, college graduate ng 2 or 4-year course o senior high school graduate. Hindi pa nakakasali sa programang ito at sa anumang government internship program. Kung kayo ay kwalipikado at interesadong mag-apply, kumpletuhin nyo lamang po ang requirements at mag-register na sa link na makikita po ninyo sa inyong mga screen. Kabilang naman sa requirements ang NGAP registration form, certified true copy ng alinman po sa sumusunod, transcript of records or TOR, diploma, certificate of good moral character. Magdala rin po kayo ng pictures, 4 pieces na passport size at 2 pieces na 2x2 picture. Kailangan din po ng barangay certificate of indigency. At least 1 valid government-issued ID. Magdala rin po mga kasambahay. Maghintay lamang ng tawag o text mula sa PESO staff pagkatapos mag-register. Ang first 60 applicants lamang po ang mapapabilang sa screening nito. Para po sa iba pang detalye, maaaring tumawag sa 8281-7633. So at least papasok yung taon, magkakaroon ka ng mga experiences pa dito sa sa Navotas City. Pero dapat talaga Navoteño ka. So ibibigay na natin to sa kanila. I-ready lang natin yung ating mga requirements and then ipasa natin sa kanila. Parang first time natin itong may ganitong may apprenticeship internship program. No? Pero may mga bayad naman ng apprenticeship yes, program, diba? Siguro hindi lang patulad ng mga sa minimum yung regular wage earner, pero meron naman silang like allowances, tsaka yung experience kasi yun yung talagang isa sa natin dito na once magkaroon ka ng experience, pag nag-apply ka, di ba, hindi ka na pwedeng sabihin na walang experience kaya hindi ka i-hire. So siguro na natin to, i-take natin yung opportunity na to na makagain ng mga experiences na yun para mas makakuha tayo ng mas magandang job in the future. Yun nga lang medyo parang marami din po ang requirements. So paki-take note yan kasi minsan doon nakaka-hassle kapag parang ito na mag-a-apply na dun sa program pero kulang-kulang yung requirements. Doon na tataranta minsan yung isang aplikante. So maganda i-double check mas maigi dahil maaga naman pong nakapagbigay ng advisory, ma-ready nyo na kung sa tingin nyo, pasok po kayo dun sa kung qualified ba kayo dito sa program na ito, mga Oo, lalo na yung kasi pagkuha ng TOR, ganyan, na medyo hassle yan ngayon. Tapos alam ko, mga schools ngayon, hindi pa sila nakabukas. So siguro mas maganda kapag mga ganyan, pag may chance na makakuha na ng TOR, kumuha na ng TOR
No, tini. Di ba parang may option naman TOR or Oo. diploma, Diploma. or hindi naman kailangan lahat yung tatlo? Oo, Option pero lang. mas maganda kasi meron ka na rin yung lahat nakatabi rin sa'yo. Okay, Para kung kopya kung mag-a-apply ka pa sa iba, may iba-iba kang pwedeng ipasa. Oo, kasi naalala ko yung TOR ko before dun sa school ko, di ko na mabanggitin. Pero umabot ng kumbaga parang buwan din bago makuha. Tapos bukod pa yung araw ng ire-request mo, tapos may mga fill upan ka pa, babalik-balik ka pa. Kaya maganda nga yun na mas kumbaga ahead of time, ma-ready na. Tsaka itong mga ganitong mga internship program, maganda to, lalo na kung planning kang kumbaga mag-work sa government, di ba? At least magkaroon ka ng overview kung ano ba yung sistema dito, kung kaya mo ba yung environment. Tsaka kasi maraming kumbaga marami ring magandang benefits dito sa pag-work ng government. Naalala ko, may isa akong friend, sabi niya, dito na lang ako sa gobyerno kasi hindi naman mababankrupt eh. Parang mga sinasabi niya na maganda rin mag-work yung stability kapag nasa gobyerno. Kaya i-take advantage natin kapag meron tayong mga ganitong mga chances, di ba? Internship program. At bukod sa Navotas, may job opportunities din po para naman sa mga Q-citizen. Dahil nangangailangan po ang Excel Workforce Solutions Corporation ng mga sumusunod na posisyon. Una po ang sales representative, delivery driver, warehouse staff, delivery helper, dining staff, kitchen staff, dishwasher at cashier. Sa mga nais pong mag-apply, magpadala lamang ng resume o updated CV sa excelwsc@gmail.com. Para naman sa karagdagang impormasyon, i-check lamang ang official Facebook page ng QCGov at Quezon City, Peso. Yan, para po sa mga taga-QC nangangailangan po. Kasi dito may mga requirements naman, sinasabi na at least high school graduate. Pero pag sinabi kasing at least, pwede kang mapagbigyan siguro. Kasi di naman necessarily na talagang high school graduate. Sinasabi lang na at least high school graduate or siguro papasa dyan kahit nakapag-high school ka. Kaya maganda na alam din natin yung mga qualifications para Tsaka hindi naman kailangan pumunta agad Pwede naman tayo mag-send agad through email, online, which is convenient para sa atin. Kasi before, di ba, wala naman masyado na magsisend ka ng email. Kailangan mo talagang pumunta personally para malaman mo yung qualifications. Pero yung mga qualifications, nasa sa Facebook page, i-check natin, lalo na sa mga LGUs page natin, nandyan yung mga kumpletong requirements. Kaya make sure natin na alam natin yung mga kumbaga kung qualified ba yung mga natin, kumbaga yung mga credentials natin para makapag-apply tayo. Actually, ang laking tulong ng mga ganyan na naglalabas yung mga local government natin ng mga, kumbaga, ng mga ganitong opportunities, advisories. Kasi yung iba sa Quezon City nakatira pero magtatrabaho sa Taguig. So, ang hirap din para sa kanila. May kilala kasi akong ganyan, karamihan sa mga kakilala ko ganun. So, ubos yung oras nila sa work, ubos daw yung oras, tapos yung pamasahe, ang laki na nakukuha sa kanilang pera. So, siguro, kung well-informed sila dun sa mga ino-offer ng kanilang mga local government units, di ba? Mas lalaki yung opportunity, mas nila, mas ma-enjoy nila kung ano yung mga pinaghihirapan nila. Kasi yun yung yun yung kalaban ngayon ng karamihan Parang rin silang OFW, sabi nga nila. Kasi pag uwi nila sa bahay, yung mga anak nila tulog na. Tapos pagising nila, yung mga anak nila nasa school na. So nawawalan sila ng time dun sa family dahil nga sa mga ganong pagkakataon. So at least ito, kung taga Quezon City ka, tapos magkakaroon ka ng work sa Quezon City, mas hahaba yung time mo rin for your family. Kasi malapit ka lang sa work mo. Tsaka maganda rin kasi kahit paano dahil holiday season na rin, di ba? Meron pa rin ganitong klaseng mga advisory tayo na kumbaga hindi pa rin tumitigil yung mga nasa government natin na magbigay ng job opportunities. At ito po mga kasangbahay, mahalagang abiso naman po mula sa Pasig City General Hospital. Ipinababatid po sa lahat na ang Pasig City General Hospital or PCGH po, hemodialysis and peritoneal dialysis unit ay sarado po sa darating na December 25, 2024 at January 1, 2025. Upang matiyak naman po ang tuloy-tuloy na serbisyong medikal, ang lahat po ng kasalukuyang naka-admit sa PCGH at maging ang mga outpatient na nangangailangan po ng dialysis treatments ay masaserbisyohan naman po ng nasabing unit simula Lunes hanggang Sabado, 6 to 8 p.m. po. 6 a.m. to 8 p.m. Maliban lamang po sa mga nabanggit na petsa. Umaasa naman po ang pamunuan ng PCGH sa inyo pong pangunawa.
Alala ko nga, tinanong ko rin kay Doc Joseph nung nakaraan sa ating usapang pangkalusugan, paano naman yung sa ating mga na dialysis patients, paano ba sila? Kasi may mga nagsasara, katulad nga nito, nasarado during the holiday season 25 at January 1, no? December 25 and January 1. So, mas maganda daw na before nga doon yung sa schedule na binigay, meron namang advisory, doon daw magpa-dialysis. Tsaka ang kagandahan, para daw makakain during the holiday season, mas malinis, tas after naman nun, magda-dialysis para malinis daw ulit after naman ng holiday season. Yeah. So, talagang mas maganda i-check lang natin yung ating mga yung mga hospitals kung saan tayo pupunta for dialysis. Alright, at yan ang ating advisories for today. Ngayon naman, magbalik na tayo sa ating kasaysayan. Taong 1972 nang makaranas ng mapaminsalang lindol ang syudad ng Managua sa bansang Nicaragua. Malaking bahagi ng lungsod ang nawasak at nasunog at mahigit sa 11,000 ang tinatayang nasawi dahil sa trahedya. Balikan natin ang pangyayaring ito sa ating Today in History. December 23, 1972. Sa araw na ito ay niyanig ng 6.2 magnitude earthquake ang lungsod ng Managua sa bansang Nicaragua na naging sanhi sa pagkamatay ng mahigit 11,000 tao at pagkawasak ng malaking bahagi ng syudad. Bandang 12:30 ng madaling araw nang gisingin ng malakas na pag-uga ng lupa ang mga natutulog na residente ng Managua. Ang lindol ay tumagal lamang ng 10 hanggang 15 segundo at nagdulot ng napakalaking pinsala. Gumuho at nawasak ang nasa 75% ng syudad at nagkaroon pa ng sunog sa iba't ibang bahagi ng lungsod na lalong nagpalubha sa kalagayan ng lugar. Marami sa mga residente ang nabagsakan ng mga gumuho at nasirang bahagi ng kanilang mga bahay na naging sanhi ng kanilang kamatayan. Umabot sa mahigit 11,000 tao ang tinatayang binawian ng buhay dahil sa nangyaring sakuna. Nasa 200,000 hanggang 250,000 ang nawalan ng mga tahanan. At ang kabuang halaga ng naging pinsala sa mga ari-arian at mga istruktura ay tinatayang umabot sa mahigit 500 milyong dolyar. To 15 seconds lang yung nangyaring lindol na yun. Ganun kabilis. Naalala ko kasi yung pinakamalakas na lindol na na-experience ko. Parang feeling ko nga mabilis lang. Feeling ko matagal, pero mabilis lang pala yung nangyari. So iniisip ko, paano yung mga lindol nga tumatagal ng minuto? Kasi ito, 10 to 15 seconds, pero ganun kalaki yung damage niya. Tsaka diba 6.2 magnitude earthquake lang, pero ganun kalaki yung mga damage niya. No? Hindi talaga natin masasabi kung ano yung pwedeng mangyari kapag sa mga gantong sakuna. Kaya maganda talaga prepared tayo sa mga gantong pangyayari. Saka siguro wala pa talagang mga building codes before. Kasi imagine na nalagay sa report, 90% ng mga buildings niyan nasira. So imagine mo, sirang-sira yung isang buong city. Even nga daw yung heart nitong Managua, nahirapan na daw silang ibalik sa dati. Kasi yung heart na yun, doon talaga lahat, sentro ng kalakalan ng Managua, hindi na nila nabalik up until today. Kasi daw, sinasabi nila, risky na rin kung ibabalik pa doon. Kasi yung area daw pala talaga kung nasaan yung heart of Managua that time, noong 1972, talagang andun ang fault line. So, itong area na to ng Managua, sinasabi talaga nila na delikado daw talaga. Kaya ang dami daw doon ng mga lugar na pwede pa namang balikan ng mga tao pero hindi na nila binalikan. So lumipat na rin talaga sila ng ibang mga lugar dahil hindi na rin talaga safe na tirahan yung ilang places or malaking parte ng Managua. Pa nga sa nakakalungkot din dito, after nung merong nagkaroon na ng mga bumagsak, nag-collapse na ng mga building, after nung unang quake na yon, di yung mga tao, hinahanap na nila yung mga pamilya nila, tapos after an hour, nagkaroon ng aftershock. Tapos yun, nag-collapse na yung iba ng mga building pa, tapos sila din, namatay na din sila kasi nabagsakan sila ng mga buildings. Tapos isa sa sinasabi, kanina nabanggit din dito sa ating AVP, yung mga kabahayan, mostly maraming nasirang mga kabahayan. Kasi yung mga buildings pala nila, parang earthen building yung tawag sa kanila, takwezal, yung klase ng mga kabahayan nung time na yan dito sa Managua. Nagawa lang siya sa wood frame, tapos tinatapalan ng mga mud clays. Tapos yung bubong nun,
gawa daw sa timber framing tapos sobrang mabibigat na mga clay. So hindi daw ganun talaga siya parang properly engineered yung mga kabahayan nila. So isa din sa naging reason yun kung bakit maraming namatay. Pero kung low to moderate lang daw na earthquake, kaya daw. Tapos kung properly maintained daw yung mga ganong klaseng bahay, okay daw, kakayanin daw ng bahay. Pero since medyo malakas nga ito, tapos hindi naman maintained yung mga kabahayan nila nung time na yun, yun yung naging resulta. Eto pa, nagkasunog pa. Yun nga. Diba? So, nalindol ka na, nasunugan ka pa. So, talagang ubos daw talaga yung kabuhayan ng iba. Talagang 90% ng mga building kasi bumagsak, tapos sunog pa. So, ang daming mga casualties talaga. Kaya daw nagkasunog dahil sinasabi na mga nag-ruptured na gas line dahil nga sa earthquake. Wirings. Mga wirings. Tapos, sinasabi nga ng reports ng government na umabot daw sa 11,000. Pero may mga independent na estimates na sinasabi na umabot daw ng 19,000 kasi may mga bodies daw talaga na hindi na siguro nabilang dahil natabunan nga ng mga rubbles. Tapos yun nga, grabe yung damages niya. Na sinasabi that time is yung worth ng damages na kumbaga na inflict nitong earthquake nito is nasa $845 million. Kung equivalent 1972 pero kung para ma-visualize natin kung gaano kalaki yun, sa panahon ngayon, nasa $5 billion siya. So, ganun yung, kumbaga, damages ng 6.2 magnitude earthquake that time. Kaya napaka-importante talaga rin. Nabanggit nyo kanina, yung mga building codes, di ba? Tsaka yung mga, kumbaga, yung mga preparations. Pero kasi ito, since pa naman to 1972, I'm sure ngayon napakarami na nating mga improvements when it comes to earthquake, di ba? Lalo na natututo tayo sa mga nangunguna dyan is yung Japan, di ba? Yung mga countries na may mga high-tech na kumbaga mga system na para mas maging maayos, mas mabawasan or mas malesen yung mga casualties. Kaya mga lesson to learn to, yung mga pinag-uusapan natin sa history. Kaya nga na-appreciate ko din kasi may mga ilang mga architects, ganyan, na mga engineer, mga bagong graduate lang din sila at pumasa rin naman sila sa board, ganyan na. Pag daw merong mga kakilala sila na nagsasabi na magpapagawa daw ng plano, ganyan, ng bahay, tapos parang hindi magbabayad ng proper na fee. Tapos sasabihin, ay sige, wag na, sa iba na lang kami magpapagawa. Dun sa hindi na lang, parang kahit hindi lisensyado, ganyan. So parang iniisip nila na parang nag-aral naman kami para nga maging safe po yung mga inyong kabahayan. So wag naman natin ipagdamot din yun sa inyong safety na parang kaya nga po kami nandito para i-guide kayo sa paggawa po ng inyong mga bahay. Kaya para sumunod din po tayo sa sa government natin. Akala kasi nung iba makakamura sila diba? Pero kapag nagkaroon na ng mga ganitong klase ng mga trahedya, hindi ka makakamura. Uulit ka sa simula, di ba? Magpapatayo ka na naman ng bahay pag hindi maayos. So, siguro okay yung gumastos ka ng kaunti, may kalakihan, pero alam mo namang safe ka, tsaka yung family. Tama. Tsaka isa rin naging issue din daw dito sa incident na to is yung kumbaga yung humanitarian aid. Kasi may mga countries daw na tumulong katulad ng United States, mga Latin American countries, Soviet Union, nagbigay sila ng humanitarian aid. Kaso nga, since yung sa government daw, merong palya na kinurap daw yung mga humanitarian aid, which is saddening kasi nga, syempre, imbes na, ang mga reports kasi na nangyari daw, imbes na makarating nga daw sa mga talagang casualty, sa mga, kumbaga naapektuhan, ang report is wala daw mga nakapunta sa kanila. So, nagkaroon pa ng another challenge, which is, nakadagdag pa kumbaga sa mga challenges nila bukod sa mga distraction is yung humanitarian aid pa, di ba? Kaya medyo kumbaga saddening lang. Kaya yung mga ganong bagay kumbaga malaki ding kumbaga malaking punto rin or malaking bagay din na magboboto tayo ng mga taong kumbaga lalo na sa government kasi napaka-importante ng role ng mga government officials talaga natin, di ba? True. Ngayon naman lipat naman tayo dito sa ating tampok na storya ngayong umaga. Problemado si Aling Melba dahil kulang ang kanyang pera pambili ng pagkain ng kanyang pamilya. Pagkakasyahin na sana niya ito sa noodles kaso ay naunahan pa siya ng isang masungit na customer sa pagkuha ng mga natitirang noodles. Paano kaya masusolusyonan ang kanyang problema? Panoorin natin dito sa ating Kasyana Drama. Hala, ito na lang yung natira. Yan na lang yung mabibili ko dito. Ay, nauna ako. Mahirap na. Nagkakaubusan ng tinda dito sa grocery.
Mawalang galang na po, ma'am. Baka po pwedeng ako na lang po bumili ng 3 noodles. Kasi po, ito lang po yung kasya para po dun sa budget ko. Nagkakaubusan na po kasi, ma'am. Naku, Ale, kulang pa nga sa amin to eh. Kung gumising ka sana na maaga, di hindi ka naubusan ng paninda. Kung gusto mo lumipat ka sa ibang grocery. Tsaka kung akong tinitignan ng ganyan. Ma'am, wala na rin po kasi sa ibang mga tindahan. Alam niyo naman po na malit lang tong ating bayan. Madali pong magkaubusan ng paninda. Eh, hindi ko na problema yon. Sabi nga, mamimili pa ako. Ate, ito po, oh. Nangyari? Okay lang po ba kayo? Grabe naman kasi mga nagpapanik buying ngayon. Naku po, kulang na po yung pambili namin ng pagkain. Ano na po yung gagawin ko? Sige, ganito na lang po, Ale. Marami naman po ako na pamili. Sa inyo na po ito. Naku po, nakakaya naman po. Nakakaubusan na nga po ng paninda tapos bibigyan niyo pa po ako. Hindi. Marami pa akong stocks. Actually, ito nga, oh, dami ko na pamili, oh. Marami pa kami sa bahay. At saka mahirapan na rin po kayong mamili ngayon. Maraming salamat po. Sobra-sobra po ito para sa pamilya ko. Gantihin nawa ng Diyos yung kagandahang loob ninyo. Walang anuman po yun, Nay. Alam niyo po, naalala ko yung sabi sa Biblia. Ang naawa sa dukha, nagpapautang sa Panginoon. At ang kanyang mabuting gawa, ay babayaran sa kanya uli. Maraming salamat sa iyo, ha. Salamat ng marami. Kung ano man yun, tara, tulungan ko na po kayo. Salamat po. Hold up to. Anong cellphone mo? Anong wallet mo? Dali, bigyan mo na. Na rin to. Huwag mo na to! Hindi mo bibigay! Sasaksakin kita! Ito! Wag na! Okay lang po ba kayo? Nasaktan po ba kayo? Yung pinamili ko, lahat nakuha. Cellphone, pitaka, walang natira sa akin. Ito po, oh. Sa inyo na lang po ito. Marami pa naman po akong natira. Bigay po yan sa akin kanina nung Ale. Pasensya ka na po. Ito lang po yung maibibigay ko. Salamat, ha. Teka, di ba ikaw yung nasa grocery kanina? Ba't mo ito ginagawa sa akin? Eh, hindi ko nga binigay yung mga noodles sa'yo. Naalala ko po yung sinabi sa Biblia, ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya. Magandang reminder sa atin no, kapag naka-experience tayo ng mga taong nangangailangan katulad kanina na nung nangailangan naman siya. Pero ang gandang no, kumbaga isa sa mga magandang timing din yung tutulungan mo yung mga taong dating pinagkaitan kasabihin natin ng tulong, di ba? Parang ang gandang nun, pambawi sa kanya. Na para ma-share mo rin kung ano yung innate feeling mo na yung na-remind ka dahil sa Bible na sinasabi na naawa sa dukha, nagpapautang sa Panginoon. Tsaka yung pag-take mo ng chance na hindi niya pinalagpas yung pagtulong niya. Kasi kung iba-iba yan, kung sakali isipin niya, ay, di ako inano to. Kumbaga, inunahan ako sa noodles nito, bahala ka dyan. Magdusa ka, di ba? Iba, makaganti ka lang. Pero siya, hindi niya pinili yun eh. Kumbaga, pinili na yung sinasabi sa Bible. Kaya magandang talaga sa atin, guide sa atin kapag alam natin yung mga sinasabi sa Bible na nare-remind tayo, di ba? Kapag may mga situations na kailangan nating, kumbaga, may kailangan tayong advice na kunin, malalaman natin o bigla nating maririnig yung mga sita sa Bible, di ba? Yung mga verses doon na marire-remind tayo na ito yung dapat mong gawin. Kaya maganda siyang pagkunan talaga ng advice, di ba? Kaya magandang susunod talaga tayo at natin, kung ba itatatak natin sa puso natin yung mga naririnig natin, di ba? Tsaka yung yung pag sumusunod ka sa
sa Diyos, di ba? Mismong yung konsensya mo, mismo yung puso mo na yung magsasabi sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. Sa oras ng mga ganito na sinusubok ka kung anong pipiliin mo, mabuti o masama. Ay, lagi nga tinuturo sa atin, di ba sinabi nga sa atin ni Kuya na yung mga ganong pakiramdam, dapat din natin yun binabaliwala, di ba? Na kapag may chance ka na makaganti dun sa kaaway mo, pero may nagsasabi sa budhi mo na wag mong gagawin yun, wag kang gagawa ng masama, sundin natin yun. Kasi yun yung paraan ng Diyos para sabihin sa atin kung ano yung mabuti na dapat nating gawin. Para sa lahat ng pagkakataon, makakagawa tayo ng mabuti, nakakasunod tayo dun sa aral ng Saka kung sinasabi natin na Kristiyano tayo, di ba? Nakikilala natin ang Diyos, pero hindi naman nakikita sa gawa natin, baliwala lang din yung sinasabi natin, tsaka baka mahatulan po tayo doon sa mga pagsasalita natin. Mahatulan tayo ng Diyos na hindi naman pala tayo talaga nagsasabi ng totoo. So maigi kung ano yung sinasabi natin, tumutugma doon sa ginagawa natin. At saka dahil ang Diyos, maawain siya dapat tayo rin bilang mga kamanggagawa ng Diyos, maging maawain din tayo. Ipakita rin natin sa mga tao yung awa na nararamdaman natin mula sa Diyos. Kaya tsaka inisip ko na ba may benefit natin pag kunyari, ang gagawa lang natin yung mabuti, yung mga may ginawa ng mabuti sa atin, syempre gagawa mabuti kasi meron ka na benefit sa kanya. Pero maganda, yung mga tao na kahit wala, sabihin natin na may nagawa ng hindi maganda sa'yo, at saka yung alam mo na wala naman maibabayad sa'yo afterwards. Mas maganda yung pagtulong na ganun kasi nga, sa mga ganung pagkakataon, kapag kunyari walang maibabalik sa'yo, tsaka masama na ginagawa sa'yo, tapos ginantihan mo na mabuti, ang Diyos naman nakakaalam na ang Diyos na nakakita na nung gawa na yon. At di makakalimutan ng Diyos yung mga mabuting gawa natin. Yun lang isipin natin. Kaysa yung lahat tayo magagantihan, di lahat na lang tayo, puro kumbaga masama na lang lahat ng gagawin natin. Kasi kunyari, ginawa ka ng masama, gagantihan mo ng masama, pasa-pasa na lang yun. Parang hindi maganda yung mangyayari sa lahat ng tao kapag gantihan ang nangyayari. Tsaka sa pagsunod natin sa utos ng Diyos, dapat maligaya tayo, di ba? Maipakita natin yung kaligayahan sa pagsunod sa Kanya. Para hindi mabigat. Diba? Oo, para hindi mabigat. At dahil Monday ngayon, maligaya rin ang ating mga kasangbahay natin dyan. At kukumustahin po natin sila sa isinasagawang weekly medical mission ngayong araw dyan po sa Doña Orani, Bataan. At naroon po si Sis Camille Malang. Good morning po, Sis Camille! Yes, good morning Kuya and good morning rin sa iyo, Sis Ira. Live pa rin po tayo dito mula sa ating MCGI Clinic dito po sa Doña Orani, Bataan. At ongoing pa rin po yung pagdating po ng ating mga kababayan na nagnanais pong magpa-check up or makapagpatingin po sa ating mga doctors dito. At ito naman pong registration natin ay open from 5 a.m. hanggang 9 a.m. pa po. Kaya pwede pa pong humabol yung mga nangangailangan po or mga gusto pong magpa-check up. At Sis Ira, ngayon pong araw, meron po tayong kasama ngayon na recipient. Kasama po natin si Tatay Pepito from Taplao, Orani, Bataan. Good morning po, Tatay Pepito. Good morning. Ayan po, Tatay Pepito. Ayan po, nakausap ko po kayo kanina. Okay lang po bang i-share nyo po? Ano po ba yung ipapatingin po natin ngayon? Ang aking pong ipatitingin yung pong aking kalusugan. Bakit unti-unti pong yung bang humihina ang katawan ko ba? Pagkatapos yung aking ubo napakatagal na. Noong pa nga panahon ng COVID hanggang ngayon. At hindi ako makapagtrabaho ng ayos dahil sa pangina ng katawan ko ba? Ayan po, nabanggit po ninyo kanina na parang bigla po kayong nanghihina, tas nahihirapan po kayong humingil, kaya gumagamit din po kayo ng tungkod. Paano po ba yun? Opo. Pagka kasi nakapaglakad lang ako ng konti malayo-layo, doon lang sa bandang dalawang ganito kalayo, yung bang napapagod na po ako Pagka nagbuhat po ako ng isang balding tubig, hindi ko na kaya. Ang isang ganun lang, nahirapan po ako ngayon Pagkatapos yung konting akit lang ganun, ay naku, 3 di pa, 4 di pa, wala na, pagod na ako. Magpapahinga na ako, panay ganun ang buhay ko. Kaya tuloy napunta ako rito. Baka sakaling makakuha ako ng matulungan ako, maibalik ang kalusugan ko. At magpapasalamat po ako ng walang hanggan sa inyo. Para naman maituloy ko po yung aking mga gawain pa habang ako po'y may buhay.
Ay sa totoo lang nag-isa po ako sa buhay kaya nilalabanan ko lang po talaga. Fighting spirit lang po yung ginagawa ko. Ayun po, Tatay Pepito, matanong ko lang po, kailan nyo po huling pina-check up po yung kalusugan po ninyo? Ay wala, ngayon lang po buhat nung sinilang ako, natatandaan ko, bata pa ako, elementary. Ngayon pa lang, ngayon. Nung bang hindi ko na kayang tisin, nagpunta na ako rito. Tsaka para malaman ko kung talagang ano itong karamdaman ko. Bakit ganun ka ako kahirap? Kaya nga minsan pag nag-isa ako, Panginoon, kunin niyo na po ako kaysa po sa naghirap na akong ganito. Totoo yung sinasabi ko sa inyo. Sa totoo lang ako lang magsasabuhay ko, ako pa rin yung nakanabuhay at marami rin ako pinakakain tulad ng nakakayaman, aso, pusa, manok. Kasi katulad din natin yan yung bang nakakawa, kung ano naramdaman ng tao, yung din naramdaman ng mga hayop. Kaya ganun, nabangawa ko sa mga ganun. Gayon pa man po, ngayon naman po, awat tulong po ng Diyos ay nabigyan po tayo ng pagkakataon para po ma-check up po kayo ng expert po, no? Para malaman nga po yung tunay niyong kalagayan. And Tatay Pepito, kanina po kasi ay napansin din po ng mga kasama natin sa MCGI, ito pong gamit po ninyong tungkod. Ayan po, para po mas maging komportable po yung inyo pong paglalakad, ito po ay meron po silang kaunting regalo po para sa inyo po ngayon na isang tungkod po. Para po mas okay po yan, no? May handle and na-adjust po para mas komportable po kayo. Tatay Pepito, sana po ay makatulong po sa inyo. Maraming salamat po. At walang hanggang pasasalamat. At kung hindi po sarili yun na ito, naku, sa dami ng taong ito nakakawa lalo. Kasi wala talagang titingin na tulad ninyo. Yun lang yung nakita ko talaga. Salamat na merong relay yung andatindahan. Yun lang po. Salamat po sa Diyos, Tatay Pepito. Sige po, ayan po. Ayan po, Sis Ira. And bukod po dyan ay marami pa po tayong matutulungan ngayong araw dahil as of 7:30 a.m. pa lang po meron na po tayong total of 94 registered patients kung saan sa medical consultation adult po ay meron po tayong 25. Sa pediatric consultation ay meron tayong 12. Dental services ay 45 kung saan ang dental extraction po ay meron tayong 30 at 15 naman po sa dental cleaning. And sa optical services with free reading glasses ay meron po tayong 12. At lahat po ng yan na ating mga registered patients at yung mga darating pa po hanggang sa ating registration ay atin pong ma-accommodate at mapapaglingkuran sa pamamagitan po ng ating mga MCGI volunteers and staffs. At ito po ang update mula rito sa MCGI Clinic sa Bataan. Balik po sa inyo sa studio. Salamat po sa Diyos, Sis Camille Malang, live na live dyan sa Barangay Doña Orani, Bataan. At syempre kay Tatay Pepito, salamat po sa Diyos sa pagkakataon po, makabahagi po kami. Kahit maliit lang po, sana po makatulong po sa inyo yan. At syempre po, acknowledgement na rin tayo sa ating mga doctors po na mga kasama po dyan sa ating medical mission. Sina Dr. Catherine Lopez, Dr. Boyet Nomos, Dr. Moffett Meneses, Dr. Marian Meneses, Dr. Melanie Peñaflor, Dr. Serena Carlos. Yan, sila po ang mga kasama natin. Kasama rin po dyan sina Sis Ruth Soriano and Sis Joan Mercado para po sa mga kababayan nating may mga legal concerns. Salamat po sa Diyos, mga kapatid. At kasama rin sa MCGI Medical Team sina Sis Alma Aquino, Sis Annie Fabian, Sis Ronelyn Meredores, Brad Raymond Revese, Sis Crisanta Batanes, Sis Heidi Balderramos at Sis May Busine. Yeah. Salamat po sa Diyos sa laging pakikiisa dun sa ating paggawa ng mabuti at sana hanggang sa susunod na mga taon pa makasama pa natin itong ating mga kapatid na walang sawang tumutuwang at bigyan sila ng lakas pa ng katawan, di ba, para makapaglingkod sa Diyos at sa ating mga kapwa-tao. This time, kasambahay, gagala naman tayo. Sakto. Kasi hindi tayo makakagala dahil nagsusubi tayo sa mga kasambahay natin. Dito na lang tayo makigala. Saka may oil price right now. Ay, dito na lang tipid muna. Diba? Mga kasambahay, naka-experience na ba kayong magstay sa isang smart home? Yung voice command ang pag-control sa mga appliances. Yan kasi ang special feature ng isang bahay bakasyonan sa Tacloban, Leyte. At yan ang tampok natin ngayong araw dito sa Trip Ko To!
Jay. Sige nga. Trabaho na. Alexa, turn on master bedroom light. Good morning, kuya! Good morning, mga kasambahay! Nandito tayo ngayon sa isang mansyon na very fresh, very spacious, luxurious, posh, and of course, very comfortable. Samahan niyo ako i-explore ang bagong-bagong first smart house dito sa Tacloban City na pwede niyong marentahan para sa inyong mga staycation. Mga kasambahay, ito ang Casa Lourdes. Tara! Casa Lourdes is the very first fully automated smart house here in Tacloban City. But the question is, what does it mean to become a fully automated smart house? Alexa, hello? This is not your ordinary staycation house. Aside from the fact that it is fully automated, voice command, maraming mga amenities. Like ito, napakalaking TV, may billiards, may swimming pool, may basketball court. At since ito ang pinakaunang smart house dito sa Tacloban City na pwede mong rentahan, it comes with instructions. So ito ang lista ng mga command para fully ma-activate si Alexa. Kagaya nito, Alexa, close the dining curtain. Now, if you are hungry, you're looking for food, napakaganda ng kitchen sa Casa Lourdes. Alexa, kitchen light on. Yun. If you are in the mood to cook, ganda ng stove nila. Their kitchen is so orderly and very, very neat. Kaya may pinagbabawal din ang ating mga owners dito. So, bawal magdala ng mga pagkain na may pungent odor like bagoong, dried fish, durian. Napaka-high-tech ng mga appliances dito sa Casa Lourdes. And aside from that, kumpletong-kumpleto pa. Especially when you are in the mood to cook. Alexa, dim the kitchen. Dito naman tayo sa living room ng Casa Lourdes. If you can see how big it is, how spacious it is, kahit 30 pa kayo, kasyang-kasya. Para talaga siya sa pamilya at sa barkada. And because of that, paborito naman talaga natin mag-movie marathon. Alexa, movie mode. Dito makikita natin, voice command lang kay Alexa, nagko-close ang curtains, ma-on ang TV, ready for the movie marathon ang buong pamilya at ang barkada. At nandito naman tayo sa mga amenities dito sa Casa Lourdes. And of course, since this is a mansion, this is a full smart house, hindi mawawala syempre dapat ang pool. It's bigger than the usual, no? So you can enjoy swimming in the pool with your friends. After nyo nang mapagod dito, sa ibang pool naman tayo. Dito. Ito ang billiards. Pwede pa. These are just some of the amenities na pwede natin i-enjoy dito sa Casa Lourdes. Once we rent this, we can use everything here. Natapos na natin ang amenities, ang living room, at ang kitchen. Pumunta naman tayo ngayon sa mga bedrooms kung saan tayo pwede matulog, mag-relax, at enjoy our time with our family. Dito tayo sa first bedroom. May 3 bedrooms ang Casa Lourdes. 2 guest room, which are also fully automated. And of course, may magagandang comfort rooms and ang master bedroom, which is actually one of the highlights of Casa Lourdes. We are already here in the master's bedroom kung saan ako natulog kanina. Still, nandito yung commands, fully functioning, automated. Switch na touchscreen. Saan ka pa? It's where to see this, my hallway. The hallway leads to the walk-in closet. So, come on! Ito ang paborito ko kapag maganda ang CR. So, according to our owners, our CR is Japanese-inspired because of this. This is what we call seat sensor. So, everything is automatic, sensor-based, and napakaganda.
ng shower nila. Not your ordinary shower again. Yun. And mga kasambahay, this is Casa Lourdes. If you're planning to stay here in Tacloban City, if you are planning to book your staycation here in the city, I suggest Casa Lourdes, especially if you're with your family, your friends, and if you are in the 20s or 30s, ganun karami pwedeng ma-accommodate dito sa Casa Lourdes. And since ginising mo lang naman ako kuya dyan, matutulog na ako dahil trip ko to. Alexa, turn off the master bedroom light. Gusto ko yung parang ginising lang Alexa. natin siya para i-tayo, tapos matutulog salamat. na siya Good ulit. night. Maraming salamat kasi napaka-interesting. Gusto ko rin matry yan, di ba, yung magtumira sa ganyang lugar. Tapos, dito smart to. Sige nga. Wag na yun, syempre. Pero, pag sinabi ko na mamamatay yan. Pero syempre, Hindi Alexa eh, hindi Alexa ang tatawagin mo. Hindi si Alexa, secret lang yun. Ano Kuya Alex? Kuya Alex. Kuya Alex. Kung may Alexa sila, tayo may Kuya Alex. May Alexa sila, Alex yung sa atin. Pero nakakatawa naman yung napanood natin na yan. Sana mapuntahan natin dyan sa Tacloban. Pero this time, mga kasambahay, babati naman tayo sa ating mga gustong batiin at pasalamatan. We would like to thank Adlaon Optical. Visit their branches in Baliwag, Bulacan at Super 8 Warehouse and beside Kong Pancho. They also have a branch at the Leo Complex Calvario, Kawayan City. You may also reach them at 0922-878-5911. And Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Ito isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins, and antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural, walang malansang amoy, kaya sigurado kang high quality. Sigurado ay may complete nutrition ka everyday with a trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Drug outlets. And of course, thank you Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all-natural organic hair color options at walang haircut for women. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One, ang #1 and happy first anniversary po sa Natural One Salon. Yay! And also, we would like to thank Lendeson Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning, Kuya!